Alright, so ngayong umaga, we are going to continue our series, Clearing the Confusion of Misapplied Scriptures. And this morning, and by the way, dun sa mga first time na naka-attend, no, ito pong confusion series, Clearing the Confusion series, ay regarding po ito sa mga controversial verses na nami-misapply ng maraming Christians in the body of Christ. Okay? So, pinag-uusapan natin dito yung mga verses na kung saan madalas mali ang application. And this morning, isa uli sa pinaka-famous verse and one of the most misunderstood verse ang ating i-discuss ngayong umaga. And this is found in 2 Chronicles chapter 7 verse 14. Etong sabi ng Bible. If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face, turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, and I will forgive their sin, and will heal their land. Now, ang verse na yan, madalas kino-quote sa mga prayer gathering o mga national prayer gathering, lalo na kapag merong mga calamities na nararanasan ang ating bansa. Okay? Kapag meron tayong mga na-experience na matitinding sakuna, tulad nung nakaraang pandemya, no? Yung nakaraang pandemic, ang mga national leaders sa Body of Christ, nagpapatawag sila ng National Prayer Gathering, no? Luzon, Visayas, and Mindanao. Sama kayo naroon, join us in prayer. Tapos meron talagang venue for a National Prayer Gathering. Ando doon yung mga Christian leaders na kilala sa Body of Christ, no? And then ang panawagan nila, people of God, let us humble ourselves. Repent of our sins. Turn from our wicked ways so that God will heal our land. Okay? So yan po yung mga panawagan. In fact, meron pa nga hanggang ngayon, kahit tapos na yung pandemic, hanggang ngayon meron pa rin siyang ganyang program. At kaibigan ko po yun, yung pastor na yun. Nothing against him. Maganda naman ang motibo. Kaya lang, pag-uusapan natin kung tama ba na ginagamit itong verse na to sa mga ganoong mga aktibidades. Now, to be fair, no, hindi po ako against sa mga prayer gathering. Hindi ako against na ang mga Christians magkaisa, mag-unite, magpakumbaba sa Diyos, at manalangin tayo ng sabay-sabay upang ang ating bansa ay kanyang pagalingin, no, kung merong mang karamdaman. No? Katulad ngayon, no? Merong nangyayari ngayong crisis sa ating mga officials, no? Yung Senate at saka yung part ng executive, nakakaroon sila ng problema, no? And you may be surprised, no? You may not be surprised sa mga susunod na araw, magpapatawag na naman ang mga Christian leaders, people of God, we need to humble ourselves, we need to seek the face of God. Repent of our sins, turn from our wicked ways so that God will heal our land. Yung mga naririnig natin, common sa mga ano. Now, hindi po ako against, again, don't get me wrong, hindi po ako against na tayo mga Christians mag-unite in prayer, magsama-sama tayo, manalangin sa Diyos, humingi ng pabor ng Diyos upang ang ating bansa ay kanyang pagalingin. Ang hindi ko po inaayunan ay gamitin ang verse na yan doon sa mga ganong pagtitipon. At gamitin ang verse na yan upang ang mga Christians ay i-motivate na i-gather upang sa Diyos ay humingi ng pabor. Bakit? Kasi ang verse na yan ay hindi para sa atin. So yan yung pag-uusapan natin this morning. Alright? So before we continue, let us pray. Manalangin po muna tayo. Father, we thank you so much, Lord God, this morning. And at this point in time, Lord, we ask the Holy Spirit to please guide and teach us about this verse. Magkaroon kami ng kaliwanagan, Panginoon Diyos, regarding sa mga ganitong practices na pinapractice ng lahat ng mga karamihang mga Christians in the body of Christ. And we pray, Father God, maklear namin ng confusion sa umagang ito with regards to this verse. Salamat, Lord, itong aming dalangin sa ngalan po ni Jesus. Amen and amen. Sige po, palakpakan muna natin si Lord. So as we clear the confusion sa verse na to, again, we are going to look
at the misapplied view ng majority ng Christians diyan sa verse na yan. Alamin natin yung kanilang misapplied view, and then after that, we are going to find out the aim, the author's intended meaning, so that maklear natin yung confusion. Ang common misapplied view ng halos 95% ng mga Christians dito sa verse na to is this. God is calling every believer. Medyo malabo yung yung nakikita nyo ba? God is calling every believer to repent so that God will heal the nation. Yan ang common view ng majority ng Christians in the body of Christ. Sa 2 Chronicles chapter 7 verse 14. And as I've said, madalas nangyayari po yan kapag nagkakaroon ng calamity sa ating bansa. Kaya kagaya ng mga nakaraang pandemic, Taal volcano eruption, tapos yung ngayon sa may sa Mayon volcano, kung ano-ano pang mga kalamidad na nangyayari sa atin. Okay? Pagka nagkakaroon tayo ng calamity, yung mga Christian leaders in the body of Christ, okay, magpapatawag ng national gathering o national prayer gathering upang ang mga Christians magpakumbaba at humingi ng pabor sa Diyos. Again, mga kapatid, hindi po ako against diyan sa prayer gathering na yan. Ang hindi po natin inaayunan, yung gamitin yung 2 Chronicles chapter 7 verse 14 kapag may mga kalamidad na nangyayari, tapos i-gather ang mga Christians, i-motivate to humble themselves and pray, because 2 Chronicles chapter 7 verse 14 said, if my people will humble themselves and pray, God will heal the nation. So, doon ako hindi sumasang-ayon. Yung magsasama-sama tayong lahat, at pagkatapos, during that prayer gathering, i-quote natin yung 2 Chronicles 7. Okay? Tapos sasabihin natin sa mga kapatid, tayong lahat ay lumuhod, let us humble ourselves, umiyak tayo kay Lord. Now, hindi ako against dun sa tayo ay lumuhod at umiyak. Against ako yung i-quote mo yan, tapos sasabihin doon. Because that is a misapplied view. Okay, so I hope nauunawaan niyo yung sinasabi ko. Napakahalaga, tama ang application parati sa salita ng Diyos. Always remember that. Okay? Kasi, hindi mo alam, you are reading somebody else's mail. Hindi para sa iyo yung sulat. Pagkatapos, ina-apply mo. Yun ang malaking problema. Okay? So, eto magandang tanong. Yang bang 2 Chronicles chapter 7:14 ay tayo ang kinakausap ng Diyos? Yan ba ay para sa atin? So, tingnan natin yung aim. Okay? To clear the confusion. Balikan natin yung verse. Itong sabi. 2 Chronicles 7:14, if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, I will forgive their sins and will heal their land. Now, let's look at the aim. Sa totoo lang, hindi ho mahirap malaman kung sino ang kausap ng Diyos diyan. Anong aklat po itong binabasa natin? 2 Chronicles chapter 7. May tanong ako sa inyo. May mga Christians na ba nung panahon na yan? Wala pa nga si Jesus nung time na yan eh. Hindi pa dumarating si Lord nung panahon na yan. Alright? Kasi kino-quote madalas yung, if my people of God, God is calling us His people. Okay? Yun yung madalas. Now, of course, we do not deny Christians are the people of God. Tayo po yung mga tao ng Diyos. Pero ang kinakausap sa 2 Chronicles na people of God are not Christians. Ang kinakausap ay walang iba kung hindi ang mga Israel. Tama ba mga kapatid? Andiyan po tayo. So, para mas makonvince tayo na hindi tayo ang kinakausap diyan sa verse na yan ng Panginoon, basahin natin yung context. Again, context is very important.
Pagka tayo ay nagbabasa ng Bible, always wag tayong kukuha out of context, i-interpret mo siya at face value na yun na yun. Always read the context. Kaya marami ang nami-misapply ang maraming scripture. Kasi kinukuha ang verse out of context, i-interpret niya yung nag-iisang verse na yun at nakakabuo na siya ng theology out of that verse. Mali po yun. Always read the context. Maski naman sa mga nagkakagulo ngayon sa mga media, di ba, sa social media, marami kasi mga miyembro ng putol-putol gang. Alam niyo ba 'yon? No? Yung video mo ikakat nila. Pagkatapos hindi nila ipapakita yung buo. At kung ano lang yung gusto nilang ipakita para masira yung image mo, yun ang ano. So ang tawag natin ng putol-putol gang. Ngayon marami rin mga Christians nagiging putol-putol gang na rin pagdating sa pag-interpret ng scripture. Kinuha yung isang verse, pinutol, hindi na binasa yung buo. Alright? Kasi pag kinuha mo yung verse na yan, out of context, talagang maiisip mo, tayo yung kinakausap ng Diyos. Now, may tanong ako sa inyo. Meron bang masama doon sa panawagan na ito ng Diyos to humble yourself? To seek His face? To turn from your wicked ways? Walang masama doon. In fact, very noble yung ganong klaseng activity. Di ba? And so therefore, pag ikaw ay kinakausap ng mga Christian leader, mga kapatid, Bible tells us, let us humble ourselves to God. Let us seek His face. Let us turn from our wicked ways. Very convincing yon. Kasi walang masama sa mga ganong encouragement. Walang masama sa ganong motivation. In fact, very good. Tama po ba? Kaya kapag ka ngayon pinaliwanag sa'yo, tsaka mo lang maiisip, oo nga, walang masama doon, pero hindi naman pala ako yung kinakausap doon. Naintindihan niyo po ako? Again, I am not against mag-gather tayo, magpakumbaba tayo, manalangin tayo sa Diyos, humingi tayo ng pabor sa Diyos, pagalingin ang ating bansa. Hindi ako against doon. Ang hindi ko inaayunan, yung verse na yan, ang ginamit para tayo ay i-motivate mag-gather. Okay? Pwede naman tayo mag-gather, huwag mo nalang gamitin yung verse na yan. Kasi meron din naman sa New Testament na encouragement si Paul, I would like all believers to lift their hands to God, to pray for the leaders, etc., etc. Meron ganun eh. Yun na lang ang gamitin natin, wag to. Andiyan po tayo? Amen. Alright. Now, let us read the context para makita natin sino ang kausap. This is chapter 7. Mag-backread lang tayo konti, punta tayo sa chapter 6. Ito yung konteksto, yung background. Ito ang sabi ng Bible. Let's read this. Chapter 6, verse 20 to 21 of 2 Chronicles. Etong sabi ni Solomon. May your eyes be open towards this temple day and night. This place of which you said you would put your name there. May you hear the prayer of your servant, praise toward this place. Anong nakikita natin dito? Somebody is praying. And who is that? Si Solomon. Okay? Pag binasa mo yung context, ang nagpe-pray ay walang iba kung hindi si Haring Solomon. Now, ano ang konteksto ng kanyang prayer? That was the time Solomon was dedicating the temple. Kaya, mapapansin mo, ilang beses niyang nabanggit yung towards this temple, this place, towards this place. And he was referring to the temple. So sabi niya, God, may your eyes be open towards this temple. Kasi dinededicate niya yung temple. Okay? Sabi niya, Lord, may your eyes laging maging bukas. Ang iyong mga mata sana laging maging bukas. Dito sa temple na to, day and night. This place na kung saan ang pangalan mo ay dinadala. May you always hear the prayers of your servant towards this place. Okay? Malinaw? Okay. Kung hindi pa yan malinaw, dagdagan natin. Ito ang sabi na sumunod na verse. Hear the supplication of your servant and of your people Israel when they pray towards this place. Hear from heaven your dwelling place. And when you hear, forgive. So, somebody is praying. At ano ang tema ng prayer? Dinededicate yung temple. Tama ba? Now, hindi lang yung temple yung kanyang hinihiling na laging pakinggan ng Diyos, yung mga nananalangin doon.
Now, dinitalye ni Solomon kung ano yung kanyang petition doon sa mga mananalangin. Itong sabi niya, let's continue reading in verse 24. When your people Israel, lumilinaw na. Sabi ni Lord in 7:14, if my people, that was God's response dito sa sinabi ni Solomon, when your people, sabi ni God, if my people, malinaw? So, sino yung people na tinutukoy ni Lord in 2 Chronicles 7:14? The nation Israel. When your people Israel have been defeated by an enemy because they have sinned against you, and when they turn back and give praise to your name, praying and making supplications before you in this temple, then hear from heaven. Parang lumilinaw yung 7:14. If my people, then I will hear from heaven. Kasi yun yung prayer ni Solomon eh. Then hear from heaven, sabi ni Solomon, and forgive their sins, the sins of your people, Israel. Bring them back to the land you gave to them and their ancestors. So, anong sabi ni Solomon? When your people Israel, sino yung people na tinutukoy niya? No other than the nation Israel. Ang Solomon said, kapag ang iyong mga anak, ang iyong bayan, naging pasaway, hindi sumusunod sa utos mo, at yun ang naging dahilan kung bakit sila ngayon ay natatalo sa digmaan. Okay? At ang mga kalaban ay nagtatagumpay, at kami ngayon ay kanilang inaalipin. Pag sila'y tinalo ng kaaway sa pagiging pasaway, ano sabi niya? Kapag hindi na sila sumusunod sa iyong kalooban at pinaparusahan mo sila, then, sabi niya, kung mangyari yun, at na-realize nila na sila ay nagkasala at nagkamali, kapag po sila ay nagpakumbaba dito sa lugar na to, sa templo, because he was dedicating the temple, at sila ay tumalikod sa kasalanan, at nagsisi, humingi ng tawad sa iyo, then, hear from heaven their cry. Yun yung konteksto. Malinaw mga kapatid. So, ang tinutukoy ni Solomon na my people are the nation Israel, kapag sila'y sumuway, at dahil sa kanilang pagiging pasaway, hindi sumusunod sa kalooban mo, dahil ang sabi ng kautusan, if you obey, I'll bless you. If you don't obey, you will be cursed. Pag sila ay hindi sumunod at nasumpa sila, tinatalo ng kalaban, kung ano-anong mga hindi magagandang nangyari, then, if they realize na sila ay nagkamali, tapos nanalangin sila dito sa templo na aking idinededicate ngayon, nagpakumbaba sila at tumalikod na sa kanilang kalokohan, then, hear from heaven their cry, forgive their sins, and heal our land. Ngayon, itong sagot ni Lord. Sabi ni Lord, if my people who are called by my name will humble themselves, ine-echo lang ni Lord yung prayer ni Solomon eh. Gets nyo? Yan yung prayer ni Solomon. If your people, sabi ni Lord, okay, if my people who are called by my name, if your people humble themselves and pray, seek your face, please hear from heaven. O sabi Lord, okay, if my people will humble themselves, seek my face, and pray, then I will hear from heaven. So itong 2 Chronicles 7:14 is God's response to Solomon's prayer. At yun ay may kinalaman sa templo. Look at this. Now my eyes will be open, my ears attentive to the prayers offered in this place. Magkasunod na verse yan, verse 15, 14, 15. I have chosen and consecrated this temple so that my name may be there forever. My eyes and my heart will always be there. So, it was very clear ang kinakausap ng Diyos in 2 Chronicles chapter 7:14 at ang tinutukoy niyang my
people are not Christians, but Israel. Tama ba mga kapatid? Now, unaware ng maraming Christians, kapag ginamit ang verse na to sa isang pagtitipon, encouraging believers to come together to pray. Alam niyo ba kung anong context? Ang context niyan, nung prayer ni Solomon, is judgment. Kasi sabi ni Solomon, God, if your people Israel naging pasaway, hindi ka sinusunod, tumalikod sa'yo, at dahil doon, tinatalo na kami ng kalaban, naghihirap kami kung ano-anong mga sakuna ang dumarating sa amin, that is because they did not follow your commands. And according to the law, if you will disobey, God will curse. So it's about judgment. Tama ba? So ang prayer ni Solomon, sa 2 Chronicles chapter 7 verse 14, nagkaroon ng judgment. At ina-attribute ni Solomon yung judgment galing sa Diyos. Which is true. Because under the law, if you disobey God, automatic result, you will be cursed. Yun ang nasa kautusan. Ngayon, kapag ginamit mo yung verse na yan, dahil may mga kalamidad tayo, yun nangyayari ngayon sa Senate, at saka sa executive, magtatawag ka ngayon ng mga Christian leaders o ng mga Christians in the body of Christ. Mga kapatid, let us humble ourselves because Bible tells us, if we humble ourselves, if my people who are called by my name shall humble themselves, alam mo yung ginagawa natin? We are pointing our finger to God. Pinagbibintangan natin siya dito sa nangyayaring judgment sa atin. Bakit? Kasi yung 2 Chronicles chapter 7 verse 14 is about God's judgment to Israel. Kaya nga sabi ni Lord, okay, sige, if my people who are called by my name will humble themselves, pray, seek my face, turn from their wicked ways, and then I will heal their land. Ibig sabihin, okay, I will stop the judgment. Titigil ko na. Wala nang problema. So, hindi natin dinideny yung cause ng kanilang problema is God. Okay? Malinaw mga kapatid. Kasi may warning naman in Deuteronomy 28. And so therefore, bakit maling gamitin itong 2 Chronicles chapter 7:14 kapag meron tayong mga nakikitang problema sa bansa, volcanic eruption, political problem, nagkakagulo ang bansa, tapos yayayain natin yung mga Christians, quoting this verse, mga kapatid, itong sabi ng Panginoon, if my people, anong ginagawa natin? Ina-attribute natin itong problemang nangyayari, si God ang may kagagawan. Pinagbibintangan mo si Lord. You are pointing your finger to God na kaya nangyayari ito dahil ikaw, Lord, no? Pinarulusahan mo kami. Unfair po yun. Labas po si Lord dyan. Yung nangyayari sa Senado ngayon, labas ang Diyos doon. Hindi natin pwedeng isisi kay Lord yun. Andiyan po tayo. Kapag kino-quote natin ang 2 Chronicles 7:14 sa mga nangyayaring problema sa ating bansa, no doubt, binibintang po natin na sa Diyos nang galing ang mga problemang yan. Now, I totally disagree dyan sa paniniwalang yan. Kaya itong 2 Chronicles 7:14, gagamitin mo yan doon sa parang harmless sa unang tingin. Pero if you will analyze it very carefully, judgment yan eh. Na ihihinto ni Lord. Ihihinto ni Lord kapag yung mga anak niya ay nanumbalik sa Kanya. Judgment will stop if they humble themselves, seek my face, turn from their wicked ways. O sige, I will heal their nation. Kasi kaya nangyari sa kanila yung judgment, tumalikod sila sa Diyos. O ngayon, pag meron nangyayari kaguluhan, gagamitin mo yung verse na yan, i-encourage yung mga believers to gather, at dahil ang sabi ng 2 Chronicles 7:14, if my people who are called by my name, you are pointing your finger to God na siya ang dahilan ba't tayo nagkakaproblema ngayon.
Unfair po sa Lord yon. Labas po si Lord dyan. That's why, sa unang tingin, harmless, but truth of the matter is, harmful siya. Because you are pointing your finger to God na siya ang dahilan bakit tayo nagkakagulo sa ating bansa. Hindi po. Si Saldico, yan po yung mga may kinalaman. Ba't tayo nagkakagulo? Wala po kay Lord. Yung mga ghost project, sa flood control, sila po, at saka yung may ambisyon sa 2028, sila po yung dahilan, hindi po si Lord. Huwag po nating Now, pwede nating sabihin, mga kapatid, mga Christians, tayong lahat may gather po tayo, let us pray, let us seek God and ask God to give us favor and direction. Huwag mo na lang i-quote ito. Kasi pag kinote mo yan, pinagbibintangan mo si Lord. Ulitin ko, hindi ako against magtipon-tipon tayo, mag-pray tayo, ipag-pray ang bansa, kasi sabi naman ng Bible yon. But never quote this. Okay? Kasi hindi po tayo ang kausap dyan. Now, unfair po sa Diyos na ibintang natin sa Kanya ang mga kalamidad na nangyayari. Pero malimit, iniisip ng maraming Christians, ang mga kalamidad ay nanggagaling mismo sa Diyos. Now, do you have any idea bakit na-entertain ng maraming Christians yung mga kalamidad kagaya ng volcanic eruption, lindol, etc., pandemic, ay galing sa Diyos? Alam niyo kung bakit? Kasi merong isang verse in the scripture, etong nakalagay. I form the light and create darkness. I make peace and create calamity. I, the Lord, do all these things. Dahil sa nag-iisang verse na yan, maraming Christians, kinungklud nila na ang Diyos ang pinagmumulan ng lahat ng kalamidad na ating nararanasan. Now, hindi mo natin madideny, that verse tells us there are some calamities na si Lord yung lumikha. Pero hindi ho lahat ng kalamidad si Lord ang pinagmumulan. Bakit po natin nasabi yon? Sapagkat kapag ang calamities ay judgment ng Diyos, always remember this, kapag ang calamity na magaganap ay judgment ng Diyos, God always reminds us of two things. Ano po yun? He always do two things. Number one, when God uses calamity to judge people, He always gives a warning and protection para sa kanyang mga anak. Alam niyo ba yon? Let me give an example. Nung panahon ni Noah. By faith, Bible tells us, Noah being divinely warned of things not yet seen, moved with godly fear, prepared an ark for the saving of his household, by which he condemned the world and became heir of the righteousness which is according to faith. Nung panahon ni Noah, God judged humanity. Tama? Sa sobrang medyo na inis si Lord, isang pamilya lang yung tinirang buhay. Isang pamilya. And the rest of humanity died. Matindi yung judgment na yon. Pero, again, as I've said, when God brings a calamity as judgment to the people, may warning. Kanino? Sa kanyang mga anak. So, winarningan si Noah. At si Noah naman, being divinely warned, he built an ark. At noong mga panahon na yon, si Noah, habang nagbibuild ng ark, in-extend yung biyaya ng Panginoon, sinabihan ng mga tao, kaya ako nagbibuild ng ark kasi isang araw, God will judge the people, uulan, babaha, at mamamatay ang tao sa pamamagitan ng pagkalunod. And during that time, yung mga tao inisip, si Noah ay nasisiraan ng bait. Okay? Alam nyo kung ilang taon binil ni Noah yung ark? Sino may alam? 120 years. Hindi naman kaya ni Noah at ng kanyang 3 anak na lalaki, buuin yun. So ano nangyari? Nag-hire si Noah.
kumuha ng mga magtatrabaho si Noah to build the ark. So ultimo yung mga nagtatrabaho kay Noah, tinatawanan siya. No? Sira ulo tong boss natin. Sino gumagawa ng barko kasi uulan daw? Pero hindi ba nila napansin, kada pukpok ng martilyo at naririnig ng mga kapitbahay, that is a warning from God. Binaliwala nila. And for 120 years, imagine 120 years yung pasensya ng Diyos. Di po ba? 120 years. Oh, ayaw pa rin maniwala. And then, anong sabi ng Bible? Isang araw, nagulat na lang sila. No? Bigla na lang umulan. And by the way, if you will read the deluge, yung story ng deluge, hindi naman po bumaha ng ganong kataas dahil lang sa ulan. Bible tells us, yung bukal bumukas. And the floodgates of heaven bumukas. Hindi lang huyan yung ulap-ulap na nakikita natin nagkukos ng ulan. Bumuhos ang ulan mula sa langit, mula sa ilalim. Kaya bumaha. And according to the Bible, 10 feet above the highest mountain, yung baha. Wala talagang matitirang buhay. Can you imagine that? Pinakamataas na bundok, 10 feet ang higit na taas. More than 10 feet, if I am not mistaken, ang taas na baha. Paano ka mabubuhay doon? Wala talaga. Not unless ikaw ay 11 foot, no? Pero kahit pa, mamamatay ka pa rin, magugutom ka. Imagine that. So when God gives a calamity, may warning. Always have a warning. Hindi po pwedeng walang warning. Remember yung kay Jonah, no? Ang sabi ng Diyos, ang Nineveh, puno na ang salok. Kailangan na silang kalusin. Tinawag si Jonah, Jonah, bigyan mo sila ng babala. 40 days from now, kung hindi sila magre-repent, judgment will come. Punta si Jonah doon, siya ay nangaral, hindi pala nangaral. Nagbigay lang ng warning, announcement lang. God said, 40 days from now, lahat kayo, tayo na. And then what happened? Yung mga tao, they heed the warning. Naniwala sila. Nag-ayuno, no? Lahat sila nag-fasting, nagpakumbaba. Ultimo yung mga hayop, hindi nila pinakain. Walang kakain, no? Pati yung mga alaga nating hayop. Lahat tayo mag-aayuno, magpakumbaba tayong lahat. Okay? And of course, we know the story. God relented. Yung kanyang planong puksain ang Nineveh, hindi natuloy. Di ba? Pero may warning. Tama? Nung panahon ni Jonah. Sodom at Gomorrah. Di ba may warning din? Anong ginawa ng Diyos? Pinapunta yung 3 anghel doon. Si Lot, sinabihan, Lot, umalis na kayo. Scared na. Okay? Bilisan nyo. Huwag kayong lilingon. Lumingon yung asawa nadali. Umalis na kayo. May warning. Sa kanyang mga anak. Always may warning. Always remember that. When God gives calamity, laging may warning sa kanyang mga anak. Hindi pwedeng wala. O, yung pandemic. May warning ba si Lord sa pandemic? Wala, lahat na lang tayo nabigla. Nagulat na lang tayo. Tama ba? Natakot na lang tayo bigla, no? Pandemic na. O, yung bang bulkan, pagka nag-erupt, nagpapaalam, hindi. Bigla na lang tayo nagugulat yung bulkan. Wala na. Oh. Yung bang pagsulpot ni bato sa may announcement? Wala. Nagulat tayo lahat. Diba? So walang warning yan. Tapos ngayon, nagkakagulo ngayon ng bansa. Diba? Hindi na natin tataasan ng presyo ng gasolina, etc. etc. Lahat ng yan, huwag mong ibibintang kay Lord. Kapag sinabi mo, mga kapatid, naghihirap na yun ng bansa, let us come together. Kasi sabi ng Panginoon, if my people who are called by my name shall humble themselves. Anong ginagawa mo? Pinagbibintangan mo si Lord na siya ang may kagagawa ng paghihirap natin. Hindi tama yon. Walang kinalaman si Lord sa nangyayaring ganyang kaguluhan. Labas si Lord doon. Pero hindi masama, magyaya tayo mga kapatid, mag-gather tayo, mag-pray tayo. Hingin natin ang grasya ng Diyos, pagalingin ang ating bansa.
okay yun. Huwag mo na lang gamitin yung verse na yan. Tama ba? Kasi pag ginamit mo yan, pinagbibintangan mo si Lord. Malinaw mga kapatid. So, yung kalamidad, kapag si Lord ang nagbigay, laging may warning. Isa pang warning. Matthew 24, itong sabi ng Panginoon. For then there will be great tribulation. Kailan mangyayari yan? Sa rapture, sa pagdating ni Christ. For then there will be great tribulation such as not been since the beginning of the world until this time, nor shall ever be. In the future, merong magaganap na isang matinding kaguluhan. Sobrang tinding kaguluhan na kung saan sabi ni Lord, kung hindi pa iikliin, walang matitirang buhay. Itong sabi dyan, no? And unless those days were shortened, no flesh would be saved. Sa ibang version yan, no one will survive. Yung saved dyan, hindi po walang maliligtas. Hindi po yan papuntang langit. Okay? Kaya pag may nababasa kayong salitang save, huwag nyo kagad iisipin na papuntang langit. Okay? Ang tinutukoy dyan, yung walang matitirang buhay. If those days were shortened, no flesh would survive. But for the elect's sake, those days will be shortened. Okay? Malayo pa to. Matagal pa yan. Hindi natin alam. Kasi hindi natin alam kung kailan na rapture eh. Okay? Ang point is, matagal na yung nakasulat, more than 2,000 years ago, hanggang ngayon hindi pa nangyayari. Pero nagbigay na ng warning more than 2,000 years ago. So when God brings judgment, when God brings calamity, may warning. Yun ang una. Tapos may protection sa kanyang mga anak. Nung mag-warning ang Diyos kay Noah, Noah, don't worry. Dahil yung favor ko nasa iyo, gawa ka ng ark, save kayo. Si Lot, may warning, Lot, don't worry. Kasi righteous ka, labas na kayo. May protection. Tama? O ito, meron din ditong warning. May protection ba tayo? O itong sabi ng Bible, look at this. The Lord Himself will come down from heaven with a loud trumpet, with the voice of the archangel, with the trumpet call of God. The dead in Christ will rise first. Alam nyo kailan mangyayari yan? According sa context, pag binasa mo yung context, bago dumating yung sinasabi ni Lord na Great Tribulation. Bago dumating yung Great Tribulation, si Lord bababa, ito yung tinatawag ng Bible na rapture. Si Lord bababa, galing sa langit, with a loud command, with the voice of the archangel, with the trumpet call of God, the dead in Christ, mga Baptist, hindi po. Okay, wala yata nakaintindi rin sa patawa ko. Okay. Okay. The dead in Christ, kaya sabi niya, mga Pentecostal lang yung mga okay. The dead in Christ will rise first, no? Sila daw yung mga unang bubuhayin, no? Yung mga Baptist, okay. And after that, tayo po yun, kung ikaw ay buhay pa, madadatnan mo ang pagbabalik ni Lord. We who are still alive and are left will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so we will be with the Lord forever. Anong context? Yung sinasabi ni Lord na kung hindi pa iikliin yung Great Tribulation, walang matitirang buhay. That is the warning. Where is the protection? Kayong mga anak ng Diyos, bago dumating yan, you will be raptured. So, ang point is this. Kapag ang kalamidad galing sa Diyos, kasi nabasa natin, meron talagang kalamidad na binibigay ang Diyos. Kapag ang judgment or calamity galing sa Diyos, ang Panginoon laging nagbibigay ng warning at proteksyon sa kanyang mga anak. Amen ba? Amen. So, wag nating laging ibinibintang sa Diyos yung mga nangyayaring kalamidad, yung mga nangyayaring problema sa ating bansa. Labas po si Lord. Kawawa naman si Lord, lagi natin pinagbibintangan. Di po ba? Alam niyo, malungkot niyan, minsan. No. I still remember nung magkaroon ng Taal eruption, sumobra yung naranasan natin dito. May mga Christians na nagpunta doon. May mga Christian leaders. Tapos yung mga tao doon, no, sineshare nila. Okay naman mag-share eh. Kaya lang ang nangyari, alam niyo mga kapatid, kaya nangyari sa inyo to?
Kasi hindi kayo kumikilala sa Panginoon. Magsisi kayo ng inyong mga kasalanan. Kaya nangyayari ito, kayo ay kinakalabit ni Lord. Oh, anong nangyari? Di pinagbibintangan mo si Lord doon sa eruption? Tama po ba? I can still recall nung sa Pampanga, ano ba yung bulkan doon? Pinatubo. Batang-batang Kristiyano ko. Alam nyo, ang interpretation ng pastor namin noong mga panahon na yon, nakasulat yan sa Biblia, uulan ng abo. Natakot ako. Talagang, si Lord pala talaga kapag ka medyo napikon, grabe. Abot po sa amin yun sa sukat yung abo eh. Naalala nyo ba yon? Yung pinatubo eruption? Ang layo nung inaabot nung abo. Grabe. Kinabahan nga ako noon. So, nagkaroon na naman ng National Prayer Gathering quoting that verse. Okay? Again, mga kapatid, ilinawin natin, hindi po tayo laban sa panawagang magtipon-tipon, magpakumbaba, manalangin sa Diyos upang ang Diyos ay mag-intervene sa ating kinakaharap na problema sa bansa. Marapat lang yon. Pero oras na ginamit mo yung 2 Chronicles 7:14, you are now pointing your finger to God na siya ang dahilan kung ba't nagkakagulo tayo. Kasi judgment yung text na yun eh. Sabi ni Solomon, if your people who are called by your name, naging pasaway, at dahil sa pagiging pasaway, pinarurusahan mo sila. Pero kung ma-realize nila, nagkamali sila, nagpakumbaba sa iyo at tumawag sa iyo at nagsisi, please hear from heaven and heal their land. Sumugot ang Diyos, all right, if my people will humble themselves, seek my face, and pray, diba? So, judgment yon. And so, therefore, pag ginamit mo yung 2 Chronicles 7:14, calling the body of Christ to pray, quoting that verse, you are pointing your finger to God, siyang may kasalanan, ba't nangyayari sa atin to? Which is wrong. Hindi lahat na nagiging problema natin sa bansa, si Lord ang may kagagawan. Tama po ba yon? Hindi lahat ng nangyayari problema sa mundo, si Lord ang may kagagawan. So, going back to sa 2 Chronicles chapter 7:14, okay? Hindi po yan panawagan ng Diyos sa ating mga Christians na kapag tayo ay may dinadanas na problema sa bansa, dapat tayong magtipon-tipon at i-quote natin yan. Tama lang magtipon, tama lang manalangin, huwag mo na lang gamitin yung verse na yan. Bakit? Kasi pinagbibintangan mo si Lord na siyang may kagagawan ng judgment na yan. Tama ba mga kapatid? Now, always remember this mga kapatid. We are living in a fallen world. Nabubuhay tayo sa isang mundo na bagsak ang kalalagayan. Tama po ba? And so therefore, karamihan ng mga kalamidad na nararanasan natin actually man-made. Agree kayo doon? Global warming. Di ba? Man-made lahat ng mga yung illegal logging, no? Quarrying. At kung ano, bakit tayo nagbabaha? Kasi illegal logging. Bakit tayo nagbabaha? Kinupit yung dapat na project sa flood control. So, man-made yung kalamidad natin. Di ba? Pagka may dumating na bagyo at nakikita natin, pinakita sa mga TV, sa mainstream, kahit sa social media, sobrang bahado, nasa bubong na, manalangin tayo kay Lord. Okay yun. Huwag mo na lang i-quote yung 2 Chronicles 7:14. Bakit? Kasi parang sinasabi mo, si Lord yung may kagagawan kung bakit yung baha umabot ng bubong. Walang kinalaman si Lord doon. Yang nangyayaring problema na yan, kalamidad, man-made. Tao ang gumawa, hindi si Lord. Tama ba mga kapatid? So, in closing mga kapatid, ang magiging problema when we quote 2 Chronicles chapter 7:14, every time na merong kalamidad na mararanasan, unaware tayo, pinagbibintangan natin si Lord. Nabuti na lang mabait si Lord. Bakit? Kasi alam niya, yung mga nagko-quote nito tapos ginagamit para alam ni Lord, hindi niya pa naiintindihan yung verse. Pero kung naunawaan mo na, okay, stop doing it. Okay? Kasi mapapalampas ka ni Lord, anak, hindi mo kasi naiintindihan yung verse eh. Kasi parati kang out of context kung mag-interpret eh. Hindi mo binabasa yung buo. Alright? So
So, naiintindihan kita, anak. Kaya, absuelto ka doon. Yun ang magandang balita. Sapagkat ang Diyos, napakabait. Mabuti ang Diyos. Kung ginawa mo yan, you are sincere sa ginagawa mo, but sincerely wrong, naiintindihan ka ng Diyos. Pero once na naliwalagan ka na, stop doing it. Kasi kahit naman ako dati, yan din naman ginagamit ko para tayo ay manalangin sa bansa. Okay? Mabuti na lang, God shows us the intended meaning at hindi na natin siya ginamit from that time on. Amen ba mga kapatid? So, I hope na-clear natin yung confusion dito po sa verse na to. Marami pa ho tayong mga misapplied verses na pwede pag-usapan, but I'm hoping na itong verse na to had opened our eyes to see the confusion na ginagamit ng maraming Christians sa verse na to. Okay? Palakpakan po natin ang Panginoon. Panginoon, maraming salamat po for giving us your word. Thank you so much, Lord God, for clearing the confusion here on this famous verse na ginagamit ng napakaraming Christians in the body of Christ, not knowing every time they use this verse, they are pointing their finger to you as the main cause ng mga problemang dinadanas ng aming bansa. Maraming salamat, Lord, sapagkat truly you are good. Kapag merong nangyayaring calamity, may judgment na posibleng sa inyo nang galing. Lagi po kayong nagbibigay ng warning, hindi lamang warning but also protection para sa iyong mga anak. And so naniniwala kami, Lord, nakakatiyak kami kung merong mga calamities na darating sa mundong ito, hindi lamang sa aming bansa, kundi sa buong mundo, lagi po kayong handang mag-protect, mag-ingat sa iyong mga anak, sa iyong mga pinili, upang kami po ay hindi mapahamak. Maraming salamat, Lord. Thank you so much, Lord. Ibinibigay namin muli ang kapurihan at karangalan sa iyong pangalan. Tayo pong lahat ay tumayo and let us sing our final song to the Lord. Mm-hmm.